Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Shit, sakit ng leg ko. Anyway, mga kababayan ko, meron tayong re-react dito na video. Ang title nito ay Mga Lumpo at Pilay kaya raw makakalakad muli sa tulong ng isang manghihilot. Napansin ko yung mga comments dito, galit sa mga doktor. Kokontra na naman ang mga doktor dito. Bla 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 bla, ganyan. Pag nakalakad yung nahilot, itong doktor naman kung ano-ano sinasabi, pahiya ang doktor. Hindi nila naiintindihan kung tingnan natin. Ano ba yun nangyayari dito? Hindi raw ito para sa mga mahihina ang puso. Pero sa mga nais gumaling, ganito raw talaga ang kanilang tiisin. No, tahon ako. Agong tahon mo. Mangisog ka. Ang binti ng nakasalang na pasyente na 8 taon nang hindi nakakalakad, pinisil at hinagod. Ay pa. Delikado yan mo eh. Uy. Sa diin nga, napapahiyaw siya. Gali. Delikado Pero yun, di ba? matapos ang hilot session, Alak ka. Alak ka. Ilak mas nanay, uy. Nalipay man, uy. ang pilay muli raw nakalakad. Hindi, gusto kong makita yung before. Baka naman nakakalakad naman na siya slight na may tungkod siya. Kasi mamaya parang placebo to eh. Gagalit kayo? Hindi, kasi minsan may ganyan eh, na nakakalakad naman, kumbaga nahilot siya. Siyempre, psychologically, feeling niya may gumaling, tapos, maayos nang nakakalakad after. Pwedeng placebo. In the first place, nakakalakad naman talaga. At obviously, nakakalakad naman to bago siya magpagamot. May tungkod nga siya eh. Ibig sabihin, nakakatayo siya. Ang ginang sa video, ang 70 anyos na si Nanay Tita. O, ba't may tungkod pa rin si nanay? Panabo, Davao del Norte. Ilang linggo makalipas ang kanyang pagpapahilot, heto siya. Pero may tungkod pa rin siya. Paglalakad. Pag-drop ko sa Katri, nakalakad na punta doon, saka pabalik. Hindi ko Feeling ko pinipilit lang to, men eh. May tungkod pa rin siya eh. Kasi kung maayos ka na maglakad, dapat wala ka nang daladalang tungkod eh. ma-imagine na makalakad ako ng wala nang sakit. Taong 2015, nung nagkaproblema raw ang mga tuhod ni Nanay Tita. Nakapadoktor ako. Sabi nila, loss of fluid sa ligaments. Kung ano-anong gamot na raw ang kanyang ininom. Pag mag-inom ako, medyo marilib. Pero pag hindi na, babalik. Hindi na ako makapaglakad ng maayos. Masakit masyado. Para may pampagamot at pampaopera, nagbenta sila ng 3 ektaryang lupa. Ang nagastos namin, mga 100 plus. Malaki-laki rin yung nagasto namin. Kaso, wala namang epekto. May treatment naman palang ginawa eh. May treatment na ginawa. Tapos ang ikikredit doon sa naghilot. Man, yun ang masakit sa doktor eh. Nararamdaman ko na galit na yung iba. To. Hindi lang daw ang kanyang mga binti ang tila nabalda, pati na rin ang pag-asang makakalakad pa siya. Tamo, hirap pa rin siya eh. Hirap pa rin siya. Ang may napanood daw online ang kanyang mister. Marami siyang nakita doon na pagkatapos ng hilot, nakalakad. Kaya nitong nakaraang buwan mula Panabo, bumiyahe si Nanay Tita ng 5 oras Pamalay-Balay City sa Bukidnon para magpahilot. Nang dumating kami, wala nang seremonyas pa. Higa na lang ako. No, tahon ako. Agong tahon mo. Ay pa. Agay. Mas masakit pa sa nung nanganak ko. Sobrang kasakit. Ayer. Tasa. Pero sulit daw lahat ng kanyang iniyak at iniluha. Ilak mas nanay, uy. Nalipay man, uy. Pinatayo ako. Makalakad naman ako. Sa awa ng Diyos. Alak ka. Alak ka. Bidaw.
Placebo to eh. Hindi ko ma-imagine na makalakad ako ng wala nang sakit. Ligamentous laxity, ito yung mga litid natin. Usually nakikita siya all over our body, sa shoulder, sa neck, sa tuhod. Sila yung mga pumipigil sa movement natin na masyadong excess ng movement. Laxity, yun yung dun nagsisoften or nanghihina sila. Wala pong lumalabas na studies na massage or acupressure alone can treat or cure ligamentous laxity ho. Pag mild lang si ligamentous Ang pinopromote kasi nun, temporary comfort. laxity, they can heal on their own. Pero kung medyo masyado lang malala, dun na tayo nag-offer surgery. Ang takbuhan ngayon ng mga gustong makalakad, si Cesar. Wala siyang klinika at ang nagsisilbi niyang Delikado pagamutan, ito. Nag-umpisa to sa patambay-tambay lang, pahilot-hilot lang. Tapos, pinasok ko lang sa utak ko na gano'n hanggang ina-apply ko hanggang totoo pala. Alas 7 pa lang ng umaga, dagsana ang mga magpapahilot. Yung sa mga doon sa mga ito, ang tanong ko, yung data, ilan ba sa mga nahilot niya yung nakalakad na? Tingnan natin kung minsan kasi mga mami pipiliin lang eh. Mana? Si Cesar, walang aparato o anumang ginagamit na ointment o langis. Ang kanya lang instrumento, ang kanyang mga kamao. Okay? Hindi ko ma-explain. Napakasakit po. Okay? Tiniis ko yung sakit para gumaling. Sa dami ng araw ng nahilot ni Cesar, ang kalyo sa kanyang kamao kumapal na. Ito magmula, mahigit 10 taon na. Matagal na siya Si Richard, dumayo pa mula Baguio sa pag-asang malunasan ang kanyang MND o Motor Neuron Disease na nakaapekto raw sa kanyang pagsasalita at pagkilos. Aray! Aray! Si Richard, halos mapaiyak din sa sakit habang pinipisil-pisil ni Cesar ang kanyang paa. Pwedeng matuluyan na ma-fracture Ikinikinin yung... nila, wala. Mahihilo sila, dapat pasigaw. Mas maayos na rin daw na naigagalaw ni Richard ang kanyang mga binti. Galing pa kami ng New Zealand. Malaking Teka, motor neuron disease yung niya bakit yung paglalakad yung Hindi ako for me, ito kasi naobserbahan ko minsan. Pag nahilot ka naman talaga, may relief naman talaga na mararamdaman. Kahit yung itong tuhod ko, 'di ba, na disgrasya ako sa motor. Minsan hinihilo, may relief naman talagang nararamdaman. Tingnan natin in the long run kung ano ba yung sa mga susunod na araw mangyari, kung babalik uli sa dati o hindi. 'Di ba? tulong niya na pagdating naman nito. Kasi sabi nga, no cures. Ganon, hindi pa rin nakakapagsalita men eh. So, Nang maayos. nakikita ko na may improvement naman pala. Thankful kami na bigyan ng pag-asa. Hindi po siya talaga gagaling. Siya po ay incurable. May mga treatment pero ang treatment nito ay para lang mapabagal ang progreso niya kasi ito po ay isang progresibong sakit. Si Lola Francisca naman, nagrenta pa ng tricycle para mula Valencia City Ganda ng makapagpagamot tricycle, lang kay Cesar sa Malaybalay City. Bugat kayo, di ko katindog. Dagma mangugugod, bisan pagligo, di kaligo kay di ka barong. Nung una, kinakabahan daw si Lola Francisca sa sigaw ng mga pasyenteng nauna sa kanya. Ako lang gi antos ba? Kuan ko, maayo ko, ana. Anay, Hanggang ang kanyang halos lupaypay ng mga binti, Balik. Oh, ayaw saha. unti-unti niyang nagalaw. Kining duha, di ba nung tatumuliho? Kadlawag ba ko, nagsige na kong, tingala sila, paka-paka, mama. Ito pong si Lola, meron siyang history ng trauma, nadulas or napalugmok. At simula noon, Pero hindi pa nakakalakad, nagalaw lang yung paa.
siya nakalakad. So ito po hindi natin masasabi kung talagang ito po ay stroke or yung dahilan kaya hindi siya nakalakad ay dahil sa trauma. Kung yan naman po ay halimbawa dahil lang sa trauma, pwede po kayong gumaling. Hindi man sila bumalik doon sa dati na lang estado na normal, pero Galit na may galit yung mga tao significant dyan. improvement talaga. Hindi raw gaya noon kung kailan kakaunti pa ang pasyente. Ngayon, bawal na raw ang mag-walk-in para magpahilot kay Cesar. Dapat may schedule. Mistake ko talaga, kami kinukontrol na namin. Gaya ni Alvina mula Davao City na 2 buwan daw muna ang hinintay bago nakakuha ng slot. Si Alvina, Tagal, ano? 3 taon nang gumagamit ng tungkod matapos daw ma-stroke. Oh, 3 months di yun tindog. Hindi makabangon. Sa pag-asang manumbalik ang lakas ng kanyang mga binti, tiniis ni Alvina ang puwersa ng hilot ni Cesar. Mana, hilakaw. At nung sinubukan niyang humakbang pagkatapos hilutin, Alsa higher. laking gulat niya nung nakapaglakad siya ng Ganun pa rin naman. kailangan pang magtungkod. Nasyak talaga. Tungkol yun, kita naman ka. Wala ko nag-hold ato niya. Hindi, ganun pa rin naman. After sa hilot. Feeling ko talaga placebo to. Kasi Ka tinan ng mo, mga unang linggo ng pagka-stroke mo, sa mga susunod na buwan yan, makaka-recover ka kahit papano. Kasi ang ating utak naman ay may kasarinlan siyang kaparaanan para pagalingin yung sarili niya. Especially kung sasamahan po natin ng physical therapy at saka rehabilitation therapy. Pero saan nga ba natutunan ni Cesar ang Wala. kakayahan niyang ito? Si Cesar, dating may-ari ng junk shop, hanggang nagka-interes siya sa tinatawag na acupressure, tradisyonal na pamamaraan ng panghihilot mula sa traditional Chinese medicine na gumagamit ng pressure upang hindi, ang tanong doon, may formal study ba siya niyan? May formal studies ba siya niyan? stimulate ang point o parte ng katawan. Kasi pressure points man kami, pwersa lang talaga. Wala kaming healing, wala kaming laway-laway. At hindi lang daw ang di umano pagpapalakad ng mga pilay ang nagagawa niya. Kadalasan ginagamot yung mga may nerve damage, stroke, sciatic nerves, migraine, hindi makatulog, yung hindi Mukhang sa tagal niya ng ginagawa, medyo may natutunan na siya, ano? makahinga, frozen shoulder. Bagamat may mga isinasangguni rin daw sa kanyang mga sakit na hirap siyang gamutin. Cancer, hindi kami gumagamot. Dialysis, nakakatiter. Bagong labas sa ospital, bagong opera, bawal. Kaya nga, mind over body. Hindi yan puro hilo tayo dahil sinasaktan ka. Ang target is, ginigising ko yung utak nila. Tinignan ko sa mga pagsusuri, most common side effects pag nagkakamali is usually lalong namamaga yung sumasakit ng lugar. Yung mga pasyente na mayroong mga deep venous thrombosis, ibig sabihin dati na may mga pagbabara na sa mga ugat nila sa paa at pag hinilot yun or minasahe yun, baka malipad yung bara na yun at kung mapunta siya sa utak o sa Oo, puso, stroke. you have a stroke or a heart attack. But that's a very rare. And usually practitioners are trained to avoid that. Placebo effect, the patient may feel better after a treatment. Placebo na naman, di ba? Yan naman talaga nangyayari sa mga ganyan usually. And it can be explained by possibly the wanting to get better. So because of that, it could invoke the production of certain Dapat neurotransmitters. tinagalog na lang sana ni ma'am, ano, para naiintindihan namin, ma'am. Basically, ang placebo kasi, yun yung naniniwala ka na, ano na may benefit yung ginagawa sa'yo Ilang beses ko na na-discuss dito kung paano yung placebo na yan. Pagka may inintroduce sa'yo na isang bagay na paniniwalaan mo, talagang feeling mo gagaling ka talaga. Paninindigan mo yun Transmitters such as dopamine or the release of endorphins. So a lot of it would be associated to pain relief. However, placebo effect does not cure the actual illness. Wala akong magawa, kundi sila maniwala. Never ako nanghingi dito kahit piso. Kaya nga donation. Ganun pa rin yun. Ganun pa rin yun, sir. Di ba ganun pa rin? Di ba laging palusot na lang yan na hindi kami naniningil kahit piso, donation. Ganun pa rin. Di ba? Huwag ka magpaskil ng donation dyan. Di ba, men? Pero sa bagay, hindi mo naman sinasabi na galing sa Diyos yung power mo Okay lang na maningil ka dyan. Kaya lang, mag-BIR ka syempre kung maniningil ka. 'Di ba? To be fair naman dito, wala naman siyang mga spiritual na something diyan. 'Di ba? Hindi niya naman kini-claim na yung paggagamot niya ay galing sa taas.
'Di ba? Okay na maningil ka, kaya lang magbi-BIR ka niyan. Ang problem niyan, oo, pwede pa lang, halimbawa, kung wala ka namang lisensya at naggagagamot-gamot ka diyan, pwede ka namang kasuhan ng medical malpractice. 'Di ba? Yun naman ang problem mo. Kasi ito yung sinasabi ko, wala tayong panghahawakan dito, min eh. Let's say, sabihin mo nakakagaling yan, lahat ba ng pumunta dyan gumaling? 'Di ba? Kami malaman sa isang araw, magano po kayong rate ng Basta malaki. 5 digit. Sa totoo lang talaga, kaya ko binibidyo yan. Gusto ko lang ipakita na kaya palang gamutin na walang gamot. Hindi ko alam kung paano yung monetize yun. Sabi ng anak ko, pa, pwede pala, kikita pala tayo dito. Kumikita kami kaya tuloy-tuloy na. Pero dahil tumatanda na si Cesar, kaunti na lang din ang kanyang kinukuhang pasyente ngayon. Ang kanyang kahalili sa gamutan, ang kanyang anak na si John. Napag-usapan din namin na tutulong na lang daw ako. Okay lang naman. It's a reflection of the poverty situation in the Philippines. Talaga hindi pa rin nare-resolve ang kahirapan at karalitan in the whole healthcare system. Yung iba nga kahit galing sa malalayong lugar pero talaga alam nila kasi na mahusay at mas mura. Sabihin natin, Ang gusto kasi ng mga Pinoy, yung magic eh. Alam mo, may masakit ako pupunta dyan, hihilutin, magic nagagaling. 'Di ba? Tapos, mura pa. Hindi katulad. Ito mga doktor kasi mahal maningil eh. kaya tinatangkilik. 1. Sa hirap ng buhay ngayon at mahal ng gasto sa pagpapagamot, marami tayong mga kababayan, lalo na sa malalayong mga lugar, handang tiisin ang kirot at sakit para sa ginhawa, gaano man katiting ang pag-asa. Ito yung opinion ko dito. 'Di ba? Unang-una, kalayaan nyo naman yan kung anong gusto nyong gawin sa katawan nyo. Yung pagkontra namin, or ng mga doktor, 'di ba? Hindi ako doktor yung pagkontra namin at mga doktor, nagbibigay lang kami ng opinion dito regarding dito sa sitwasyon na to. Ito kasi, dapat iniisip nyo rin eh. I mean, itong taong to, hindi to nag-aral tungkol sa ginagawa niya. Huwag niyong kukontrahin ang doktor dahil yon, nag-aral talaga yon at kumuha talaga ng lisensya yon. Yung ganun tao. Meron pang isang manghihilot eh. May isang manghihilot pa akong napanood. Actually, pinapanood ko to eh. Yung Titar vlog ba yon? Ano name nun? Meron ako napanood ditong then may kinuwento ako na na kabarkada ko na physical therapist. Ito yung sinasabi niya nakakalakad. Hanapin ko lang yung video ha. Nasaan yung video nun? Asan na ba yung cellphone ko? Kasi nag-usap kami tungkol dyan eh. Hiningi ko yung opinion niya bilang physical therapist. So, at ni-research ko yung qualification nito ni Titar Vlog. Ito pala si Titar Vlog ay parang massage therapist. Tingnan natin ha kung ano yung ipapasa ko lang yung link dito at panoorin natin yung video. Pagka wait lang, nag-commercial pa. Puro commercial na ngayon yung daw, yung sa Brave browser, may commercial na daw talaga. Hindi na nila binablock yung commercial ng YouTube. So ito, meron akong dito meron akong video na papapanoorin natin.
Ito, for me, parang form ng deception to eh. Parang lang naman. Hindi ko na sinasabing form ng deception, pero parang, ano. Katulad nito, no, panoorin natin tong video na to. Ang sabi dito sa video na to, kay Manghihilot Titar Vlog, hindi makalakad ng pumasok, pero nung lumabas, wala nang nakaalalay. Yun ang sabi dito. Pero basically, men, nakakatayo pa rin naman siya. So ito yung itsura ni Kuya nung pumasok. Dito niya po. Hindi po. Ano po nangyari kay sir? Okay, sige. Salamat po. Thank you, Lord. Kahit pa paano maganda yung sir. Bali, Miyerkules ulit. Ay, hindi po ako doktor, ha? Salamat po. Tubig niyo po, mami. Tubig po. Tubig, sayang, mami. Next. So ito yung isa sa oobserbahan natin, ano. Hindi ako, Isim po. Nagkaroon ng isim dati. Tapos po ay pinapitan po na. Tinitingnan ko yung kanyang opisina, baka may plaque siya na siya ay may pagsasanay, may certificate. Wala akong makita eh. Pero nung ni-research ko yung kanyang FB page, may certificate siyang pinakita na siya ay parang massage therapist yata. Tingnan nga natin yung sa FB, mukhang makikita ko yun eh. Wait lang ah. Titar Vlog. Kasi parang massage therapist to eh. Ito si Titar Vlog eh. Tsaka kung tutuusin yung niya, medyo mild eh kumpara sa totoong tinignan ko yung nito. Tingnan na kung meron siyang sa FB dito ha. Meron siyang Facebook page. May certificate siya na pinresent eh. Anyway, panoorin muna natin habang naglo-load yung FB niya, no? So, dito muna tayo mag-concentrate. Sak natin yung pinto. May tao. Dito yung sa kabila. Kasama niyo ba yan? Pasok. Patingin nga po yung files niya. Tignan ko po yung mga files niya. Baka... Meron po siyang MRI. Okay. Tingnan ko po baka sana kayanin pa ng method natin. Kasi may pagkakataong may limitation lang po yung natin. Ito po yung dati pa niyang x-ray ng paa niya. Kasi nagka-cramps po siya. Yung kaliwa po ng katawan niya hanggang paa. Tingin po yung MRI. Tax. Doktor na doktor eh, no? Ang ginawa. Kailangan po siguro CD yung maano. Puro CD po? Opo. Patay tayo. Sira pa naman yung computer namin. Pero ano pong diagnose sa kanya? Kumukuha siya ng clue doon sa diagnosis. No? Kung ano yung gagawin niya. Yung... Nakaramas po yung paa.
nagmumula po dito, naninigas po ito ng katawan. Tapos totally po cramps hanggang kamay, hanggang paa. Hindi po maintindihan ano to eh. Kaya Hindi ba intindihan? Particulare da referere. Formazione. Ito yung dahil sa France yung diagnosis. French. Ano to eh? Anong salita to? Italian po. Italian, sorry. So dito basically 8 months ago. Nung 8 months ago, nakakatayo pa kayo. nag-o-observe siya kung paanong gagawin niya, no? Hindi totally hindi naman talaga niya alam yung gagawin niya. Ito, wag kayo ma-offend sa akin sa mga subscribers nito. Hindi niya naman talaga alam kung ano yung ginagawa niya. Tanong lang siya ng tanong. At lahat ng gagawin niya diyan puro generic. Manood kayo. Ang nararamdaman nyo? Sandali na lang po siyang nakakatayo tapos po ay nangingimay ng lahat ang ano niya. Once na umibo po siya, yung nagkinukimot ng konti, agad po ay cramps yung ano niya, naninigas lahat ang buong ano niya, buong ano Katawan niya? Oo. Tawagan ito pong... Frozen shoulder? Ako. Tapos inanuhan pa po siya ng luslus. Nalustos pa? Opo po, meron po siya naka-prenotate po siya na ano doon, naghihintay po kami ng operation. Kaso po hindi pa po ma-schedule ng operation dahil inaano pa nga po yung kanyang kung saan daw po nanggagaling. Mahirap po kasi magpagamot doon dahil inaano-ano nila stage by stage, tas ang tagal po ng process. Ganun talaga. Kaya po Ang tawag doon, may sessions kasi iyon. Ba't may mo? Kaya po iniano ko na iuwi ko na lang ano dito. Hindi, ito, mag-base lang tayo dito sa mga diffuse disc bulge. Yung diffuse kasi na yun, pahihinain talaga yung buong katawan mo. Ayun nga po, nawawala na nga po siya na yung panimpang Once na makompress yung mga disc, annulus disc, pag tinamaan na yung nerve root o root nerve, direct to the brain yun. May license ka ba, sir, para mag-lecture ng ganyan? Minsan ito ang problem sa ating mga Pinoy eh. Yung magsisik tayo ng na nakita lang natin sa YouTube. Hindi ko naman inaalis ang qualifications nito ni Kuya, Pero kung makikita mo dito, 'di ba? Parang he is trying to show na alam niya yung ginagawa niya. Ito, kasama ko yung licensed physical therapist, inobserbahan namin itong ginagawa niya. Kasi ito po kay MRI lang niya, hindi po Kailan siya hindi pa-translate na lang dahil hindi po pwede iyang ipa-MRI agad ulit dahil 2 beses po magkasunod with contrast po yung isa. Kaya nga po kailangan po maghihintay ng months bago pa ulit. Tama naman po pala kayo. Kailangan lang naman talaga ma-translate ng maayos para mabasa na. Hindi ako makabasa ng Yun lang Hindi, di ba? I mean, ito yung sinabi nung physical therapist. Sabi gano'n ng physical therapist na nakausap ko. Una sa lahat, ang massage therapist ay NC2 level lang. Meaning high school graduate lang pwede mag-certify. While meron din silang nakahalo na basic science like anatomy and physiology, di naman siya in-depth. Diba? Ang physical therapist ay 5-year course sa college. May board exam pa. Ang specialization namin ay physical medicine and rehabilitation. Di kaya pagalingin o tulungan ng knowledge base ng massage therapist ang rehabilitation o ang pagbalik man lang sa minimal to optimal functional level ng mga na-stroke, spinal cord injury at iba pang musculoskeletal and neurological disorders. Di natin alam ang exact medical history ng tao na yan. There is also no way for us to verify kung totoo bang may medical condition ang tao na nasa video. Pero syempre, may halong skepticism on my part dahil kung totoo ang sistema ng pagpapagaling ng tao na yan sa video, di sana balita na yan
at pinag-aralan na ang technique na yan ang ibang medical experts, correct. 'Di ba? Dahil i-consider niya na breakthrough kung totoo. Di pwedeng na monopolize mo ang claim at result ng techniques mo. Ano ba ang background nitong nasa video mo, sir? In addition, di nga pwedeng makapasok ng med school ang taong hanggang NC2 lang ang natapos. By the way, ang mga chiropractor ay di-recognize ng medical association, including our Philippine Medical Association. May sarili silang curriculum. Pero feeling ko, hindi naman chiropractor ba to, si sir? Regarding sa video, pinipilit niya na sagutin ang conditions ng pasyente na binasa sa kung ano mang diagnosis ng doktor na dala ng pasyente. Tsaka nakakalakad naman talaga yung pasyente. Di naman siya naka-walker or wheelchair, ambulatory naman talaga siya. Pati pag-diagnose niya, wala makita, walang special tests, walang diagnostic test para ma-confirm ang lahat ng nasa medical history ng pasyente. 'Di ba? Ang kausap ko po ay si Sir Dennis Alfred Pascual, licensed physical therapist. Na nag-medicine to eh. Qualified po yung kausap ko regarding dito. Ito ang problem kasi. Kung ano yung maintindihan kasi yung taga. Ito, hindi ko naman inaano to. He make it appear na may nalalaman siya sa ginagawa niya. Maybe, meron may basic knowledge siya. Pero pagdating na doon sa diagnosis, magbabasa ka. Minsan na lang yung Google knowledge na lang ang ginagamit eh. At delikado yun, men. 'Di ba? Ang advice ko nga halimbawa, meron kayong test sa halimbawa, kumuha kayo ng test or halimbawa may symptoms kayo nararamdaman, huwag kayo mag-Google. Kasi minsan dinadala kayo ng Google sa sa hindi maganda eh. Sa doktor kayo magpatingin at alam ng doktor yun, pinag-aralan ng doktor. Although na syempre kailangan mong gumastos pero sure naman yung diagnosis na sasabihin ng doktor. 'Di ba? Ito hindi ko naiintindihan to. Malay lang natin kung ano yung sakit ni sir. Tapos ang gagawin niya dito, Italiano, para sa diffuse this bulge. Ipagpapalagay ko na lang. Kita mo? Ipagpapalagay niya daw. Hindi siya sure doon sa diagnosis dahil Italian yung nakalagay, ipagpapalagay niya na lang daw. Pwede ba yon pagdating sa medical field? Ipagpapalagay na lang natin? Pwede namang halimbawa sa kung talagang kumuha ka ng cellphone na may translation. Pwede yun eh. Tapos sabihin mo, ipagpapalagay mo na lang. Paano mo gagamutin ang tao sa ipagpapalagay mo na lang na yun yung kondisyon niya? At kahit naman na malaman mo kung anong kondisyon niya, generic ang gagawin niya dyan, men. Yan ganyan, papuputok-putokin niya lang yung mga buto. Ganyan lang ang gagawin niya. Hanggang matapos to, yung mga paa niya. wait lang Usa ng gagawin. Kahit gusto niyang gumanong, titigas yan. Parang sige tayo, straight nyo ang katawan nyo tayo, ha? Yan, lambutan nyo ang katawan. ang gagawin niya lang, papuputokin niya lang ng papuputokin. Wala naman siyang real treatment na ginagawa, men eh. Oo po kayo. Sa totoo lang, yung unang pinag-usapan nating manghihilot, mas pa yun eh, mas specific pa yung ginagawa nun eh. Kumpara dito. Kasi kung ang nirereklamo nun hindi makakalakad, yung mismong yung hinihilot niya. 'Di ba? Ito si manghihilot titar na to. Lahat niya, pinapakrack niya yung likod. Tapos yan yung paa. Gagawin niya. Kami kakarating lang Hindi, mawala rin yung mamanas yan, ganinin nyo lang. Mamaya tuturo ko sa inyo kung paano. Hindi siya doktor, men eh. Baka mamaya nga, delikado pa yung ginagawa niya na yun eh. Tapos, sa inyo, kahit pa paano, masas-masasin nyo yung Lagi araw-araw. po, lagi po. Kasi Everyday ito, po. yung build-up ng muscle niya rito. Kita nyo ang kintab, kumpara rito.
Manas nga eh. May tawag dyan. Manas kasi, kaya kumikintab, nai-stretch yung skin. Di ba ang sabi kanina may manas eh. Tapos sasabi mo build up ng muscle. Ang manas kasi fluid retention 'yon. Yung mamanas yan, ganinin nyo lang. Tamo manas eh. Tapos sasabi mo build up ng muscle. Ano ba, sir? Mamaya tuturo ko sa inyo kung paano. Ako qualified ako kasi nurse po ako. Kahit pa paano hindi naman ako kasi hindi ko naman pinractice yung pinag-aralan ko pero basically may alam din naman ako sa mga medical conditions, lalo na yung manas. Fluid retention yan eh. Kaya nga pinupurosimide yan, di ba? Para maiihi mo yung fluid. Tapos sasabihin niya shiny daw kasi may build up ng muscle. Ano ba? Tapos, sa inyo, kahit pa paano, masas-masasin nyo yung Lagi araw-araw. po, lagi po. Kasi Everyday ito, po. yung build up ng muscle niya rito. Kita nyo kung kintab, kumpara rito. Manas nga sir eh. Di ba? Dahil Kumbaga, manas gigil na gigil yung muscle. Siyempre, gusto niyang itukod kaso parang may lumalaban eh. Ganon din kasi sa stroke eh. Sir, may manas nga. Anong build up ng muscle? Fluid 'yun. Ito, para bang may ahambing siya sa stroke kasi gawa nung yung may At saka dati po siyang dati po siyang high blood. dating high blood. Opo. Ito lang po nakaraang buwan. Tama, inoobserbahan ko ngayon, supposed to be kung ito ay halimbawa, ito ay may sertifikasyon. Naka-display dapat sa clinic niya lahat yun eh. Wala, mga picture lang ang nandyan eh. Na may hawak-hawak siyang certificate na hindi ko alam kung anong certificate yung hawak niya na yun. Maling yung pagka-high blood na. Ayun, ang gagawin niya, patutunugin niya lang yung mga, may nagsabi sa akin na disgrasya ako sa motor, puntahan ko daw to eh. Wala, ang gagawin niya lang, patutunugin niya lang yung mga buto-buto. Dahil natapatan niya po yung binibig. Hindi tunay na therapy to eh. Sa right naman, right. Tama ha? Magre-response kay sir pagka naman. Kaya basically ang ginagawa nito, yung magpapatunog, chiropractic to. Ito yung sinasabi nung kausap kong physical therapist na hindi nire-recognize ng Philippine Medical Association kahit sa US. Kasi parang ibang field tong chiropractor eh. Pag ganyan, masakit? Hindi po. Hindi. Pero masarap yan, yung magpatunog ng... Relax lang. Mild niya ngang magpaano eh. Dapat kung sa Cairo yan, pwersahan talagang gaganon talaga yung buto nun eh. Kabilang side. Once kasi na-damage na yung brain mo, talagang, Ano ma-damage yung brain? di ba sa stroke, ganun din. May iniinom Likod po kanan. kasi siyang gamot Pwede. niya eh. Yung ano po noon dati yung sa brain niya. Ito po yung pinapapatuloy. Wait, so ibig mo sabihin pagka na-damage yung brain ang gumagano, magagamot mo yon? Tapa kayo sir, kung tignan nyo kung kaya nyo dumapa. Pag masakit, patitihayain ko kayo. Yan, masakit, okay lang. Lagi nga po ganyan ang posisyon niya. Nakaka-relax siya. Ang ingay nung no? Kwento ng kwento. Kapag nagpo-posisyon siya ng ganyan. Nabutan mo lang kakatawa mo tayo. Yung gusto ko. Wala, patutunugin niya lang yun. Iway, nagpo-prove.
Alam niyo kung ba't tumutunog ang ang mga buto-buto pag ginagawa? Hindi naman buto yun pala. Ayun ay pag-release ng nitrogen gas sa joints natin. Pero hindi buto yung tumutunog. Relax lang. Hindi pati yung manood kayo ng totoong chiropractic, hindi ganyan. Hindi ko tabing yun. Paano mo nakita yun? Natabing yun, man. Hindi may x-ray. Nakapa niya siguro, Pero hindi eh. Bago mo sabihin tabingi yun, dapat may x-ray yun. Aksidente siya sa motor. Ano nangyari yung miska? May fracture ba sa before? Wala naman po siya, hindi naman po siya Oy, nag-aalala na. Baka mamaya lalong mapalala. nagkaroon ng fracture. Kaya Hindi niya... Yung mga disgrasya natin before, pagtandaan natin, hihindahin natin Eh, dahil hindi niya po pinagamot dati. Pinabayaan Kasi niya kung na. nabaldog yung mga katawan mo dati, nasira yung mga disc mo, pag may mga biglaan tayong kilos, puputok ng diretso yun, magugulat ka, isahan lang, parang ang bilis niyang manghina. Massage lang. So, ito, masahe-masahe lang, Hanggang matapos yan, ganyan ang ginagawa. Kapag buwan bago po maano. Tapos ito, spinal decompression. Ito yung tinatawag na ring dinger. I-search nyo yung ring dinger. Appointment. Eh, kailangan talaga may sarili na kayong specialist. Kasi ito, dapat talaga last resort na to. Kasi once na nalumpo na yung tao, may babaguhin na kayong hindi na uubra yung mga gamot-gamot. Oo, kailangan talaga meron na kayong ibang gagawin. Ano yun? Okay, relax lang. Inhale. Exhale. Kung meron kayong tawag ko, ang tawag ko, wheelchair muna, para hindi mo na mapuwersa yung balakang niya. Kasi unti-unti natin i-decompress yan. Yung mga nagtutulungan niya sa katawan niya, maswerte pa tayo, hindi pa talaga kahit pa paano may mga bumabalik-balik pa. Malaking bagay kasi pag napahinga. Anong mga ano-ano? Yung mga ano-ano sa katawan, mga ano-ano. Yung nagtutunugan, nitrogen gas release yun. Hindi naman nagko-correct ng bones yun eh. 4 days may magbabago dyan sa katawan niya. Ang problema, hindi natin pwedeng malakas ang hatak sa kanya. Ito, ginaganon-ganon ko lang. Nagkaroon siya ng loose-loose, hair niya. Yung niyan, yung maapekto yung niya. Ang hernia kasi, sir, sa yon, sa puwersa yun, hindi mo sa puwersa yon, sa puwersa ng may katawan yun. Hindi mo sa puwersa yon. External force kay ang hernia kasi sa force nung may katawan, hindi nang sayo. Prostate, pagka nabigla yung hatak. Nagka-prostate niya po yan dati. Prostate? Nagamot lang. Opo. Patong-patong pala yung yan. Kasi kada kwento nyo may may nadadagdag na. Anong prostate? Maliwanag, hindi niya alam yung inaano niya. Kung sunod-sunod, makakagabay na yan kasi hindi pa pwede muna siyang pakawalan ng Hindi ko talaga po wala daw magagawa dahil yun daw po yung epekto ng So, tama ha, after neto na yung minor hilot-hilot, just imagine, miraculously, makakalakad siya na maayos. Na kanina naman, nakakalakad naman talaga. Maaaring mag-workout yun. Sana, mas mabilis yung recover. Okay? Tsaka pag itatayo nyo siya, pag ganito, ganun nga po ginagawa ko. Hinihila ko ang paa niya dahil Oo, ikot solo yung lang agad. po kami sa bahay. Sa paa ko siya hinihilang pag ganito. Tapos saka ko yung nangangawit na natigas yung mga niya, natagilid po yung paa niya. Tama ha. ayos naman. Ayun nga po, ganyan nga po siya. O, di ba? Pati yung nagpagamot, sinasabi, ganyan po siya talaga. Hindi dahil hinilot mo. Pag po yung nangangawit na natigas yung mga niya, natagilid po yung paa niya. Kanina talagang, Pero kapag po pag siya... nagagalaw, umaayos. Opo. Pero kapag... Umaayos naman pala talaga eh.
Hindi dahil ang clickbait nitong ano niya, hindi makalakad ng pumasok pero nung lumabas, wala nang nakaalalay. Parang kinikredit niya, sabi nung nagpapaano, ganyan daw talaga. Pag umaayos naman talaga. Nag-o-okay ang ano niya. Nag-o-okay na huli ang... Nag-okay naman pala talaga hindi dahil sa hilot. Ano ba yan, men? Lokohan na lang tayo dito eh. Di ba? Hindi, kayo bahala kayo pag katawan nyo naman yan eh. Katawan nyo naman yan eh. Pero ang advice ko, dun tayo sa may talagang nalalaman. Hindi doon sa kung sino-sino lang. Diba? Para sa atin din yun. Pero dahil katawan nyo yan, or ano niya, bahala kayo. Wala naman ako magagawa doon. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.